Bago po tayo makumpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagbigay sa amin ng ganitong kasaganang biyaya upang maligtas po kami at makapaglingkod sa inyong dakilang kalooban. Tinawagan niyo po kami bilang leader o lingkod sa inyong iglesia sa kabila ng maraming kulang sa bawat isa sa amin dito. Ngunit nandito po ngayon kami, Panginoon, sa inyong harapan upang maging handa ang aming puso sa aming katungkulan. Samahan niyo po kami sa oras na ito, sa itong Leaders Retreat ng Tanawan Church. Pagkalooban niyo po kami ng inyong mensahe na dapat na mailagay po sa aming puso, kung ano ang tamang mindset upang malaman po namin kung ano ang katungkulan na gagawin po namin sa inyong harapan. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong Leaders Retreat, kayo lamang po gumabay sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So medyo hindi maaga yung announcement po ng itong Leaders Retreat. Kaya sa tingin ko po na abalan po kayo sa adjusting po ng schedule para makadalo sa araw na ito. Mga karamihan po ng mga leaders nandito na po. Meron ho ba mga ibang leaders na wala dito? So, nagpaalam sa inyo? So, si Brother Apen, nagpaalam din siya sa akin. May schedule po na medyo matagal na mauna nakasetting. Kaya sana po yung mga leaders po ng bawat group o share group, pa-check po kung ano po yung reason po nila. Mag-umpisa po. Yung Leaders Retreat po ito ay tatlong main program. Wala po tayo ngayon Philippine Life for Mission Leaders Retreat, kaya by church na lang po. So tatlong main program, yung itong session time, tapos after dinner, may group fellowship. Ito po yung by-share group po gaganapin. So, mga reflection po ng mga bawat group last year, kung anong maganda, kung ano po yung kulang, tapos yung challenges sa bawat group, saka yung goal setting para sa itong bagong taon, saka yung action plan. Tapos yung pangatlong program ay presentation. So after group fellowship and short break time, so makakaroon po ng presentation. Ito po yung gagawin po ng group leader, cell group 1, 2, 3, and group leader, men's group, women's group, young adult and high school group, and yung function ministry, tawag po natin, function, church school, deaf ministry, and choir. Ito po yung function ministry. Yung leader po nila ay magbibigay ng mga short presentation. So, yung mga topic po ng presentation po ay kagaya ng topic sa group fellowship. Yung reflection, yung challenges, yung goal setting, and action plan. So, pwede po gagamitin yung PowerPoint. So, pwede po, mic na lang. Mga short, mga 5 minutes lang po ang gagawin po natin.
So kapag pagdating po sa December, isa sa mga malaking assignment ko, yung prayer ko po ay leader. Kung yung setting po ng leader, kung sino yung ilalagay, kung sino ang bibigyan ng position ng leader. So kahit ako man po ay maraming kulang, pero dahil sa itong katungkulan o ministeryo, tuloy-tuloy po ako. Pero sa ministry ko po sa Tanawan Church ay kung wala pong tulong ng mga leaders, wala akong magagawa. Okay? Wala akong magagawa kahit marami akong mga plano, tapos yung sana ganito yung mga mangyari sa Tanawan Church. Pero kung walang tulong ng mga leaders po ay parang wala akong magagawa. Parang ulo lang, ulo. Kung walang kamay, kung walang paa, anong gagawin? Ulo lang. So, wala po magagawa. Kaya kailangan po, napakahalaga po yung katungkulan ng leader. So, tingnan po natin sa Bible, unang Thessalonica, chapter 5. Unang Thessalonica, chapter 5. Verse 11 po. Verse 11. So, babasahin ko po, magbula verse 11 hanggang 14. Dahil dito, pasiglain ninyo ang isa't-isa at patibain ang isa't-isa, gaya ng inyong ginagawa. So, ito po yung trabaho po natin. Pasiglain ang isa't-isa. Patibain ang isa-isa. Ito po yung trabaho natin. Okay? Yung sigla, sigasik, di ba? Sigasik. Yung sigasik, bawat isa, siglain ang bawat isa. Yung init, alimbawa po, yung sigla ay parang init. Init sa ating puso, yung naalap na puso. Yung init po natin ay dapat ipasa sa ibang brothers sisters, yung init. So, tapos yung tibain ng isa't isa, so bakit? Mahina pa sila, mahina. Yung pinaka-target po ng ating ministry, yung mga kapatiran na mahina. So, verse 14, isang talata po, verse 14. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pang-aralan ang mga tamat, palakasin ang mahinang loob, alalayan ang mga mahina, at maging matiisin kayo sa lahat. So, yung pinaka-target po natin sa ating ministry ay dalawang kategory po dito. Yung unang kategory ay, tamat. Pangalawa po ay mahina. Sila po yung mga pinaka-target po natin. Kasi sa loob ng church po, maraming iba-iba talaga yung character, iba-iba yung mga iba-iba yung level po, yung maturity po ng kanilang Christian living. Kahit adult po tayo, okay? Kahit adult po tayo, pero kahit adult po sila, pero yung bagong Christian, yung mga bagong ligtas na Christian ay baby pa sa kanilang Christian living, baby pa.
So para may idea po tayo kung ano po yung ginagawa ng church sa pamamagitan ng isang iglesia. So yung church plan po natin, yung mga monthly plan, saka yung yearly plan, di ba maraming activity. Kapag nakita nyo po yung mga monthly schedule po natin, so parang puno na po yung mga activity. So may 4 na category po doon. Okay? So ito po yung essential po sa church activity, yung evangelism. So evangelism related activity. Tapos yung pangalawa po ay nurturing. Okay? So tapos serving. Tapos yung training. Ito po yung medyo hard training po ito. Yung pinaka mahirap na level po ito. So pinaka unang level po ay evangelism related activity. So ano po yung ginagawa po natin para sa evangelism? So Bible seminar. So maraming Bible seminar. Ito po yung pinaka-essential sa church activity. Kung isang church kung walang naliligtas sa isang church, so may problema po itong church kung wala pong naliligtas. Kaya yung evangelism po, ito po yung pinaka-essential nakita ko po yung posting po ng isang pastor. So, ganito po. So, in essential, unity. Tapos, in non-essential, so, ano po ito? Liberty. So, in everything, alam niyo po ba? Charity. Sa essential, dapat isa. Okay? Isa tayo. Kahit meron po tayong iba't ibang opinion, pero kapag pagdating sa mga essential na bagay, dapat makaisa po tayo. Yung ano po yung essential sa church? Evangelism. So hindi pwede ibang opinion. Pagdating sa evangelism, dapat lagi tayo sikap sa evangelism. Sa kapanahunan, sa di kapanahunan. Walang ibang reason. So bakit po? Ito po yung pinaka-reason. Bakit buhay pa tayo sa mundong ito? Yung mga tibok sa ating puso, yung mga hininga po natin, ay para saan? Para sa ito. Para saving souls. Okay? Yun po yung purpose ng tibok sa puso. Yun po yung purpose ng hininga po natin. Sa essential dapat makaisa po tayo. Kaya yung main schedule po ay Grand Bible Seminar, tapos yung Summer Retreat, tapos Grand Bible Seminar. So ito po yung pinaka-major, di ba? Pinaka-main activity sa evangelism. Kaya this coming January, last week, may Grand Bible Seminar po tayo. Kaya kapag mayroon na po tayong plano ng Grand Bible Seminar, so dapat 1 month before, ngayon na. So kailangan kumilos po tayo. Kumilos. Siyempre ako muna, kaya last year pa, so nag-isip po ako ng plano.
So, nag-schedule po ako ng Grand Bible Seminar. So, nag-umpisa na po sa akin yung Grand Bible Seminar ngayon. Yung prayer. So, pagkatapos, sino po yung kasunod ko? Kumilos. Huh? Sino po yung kasunod ko kumilos? Kayo. Kung hindi kayo kumikilos, yung mga brothers sisters, kikilos po sila? Hindi. Yung kanina, di ba, 4:30 po yung schedule po natin. Kaya lumabas po ko sa opisina, 4:20. Tapos pumasok po dito, walang brothers sisters. Kaya akala ko ay baka konti lang darating ngayon. Sa linggo, anong oras po yung natin, Sunday sermon? 10 o'clock, di ba? 10 o'clock. Kaya 9:40, sabi ko sa mga leaders, pagdating 9:40. So, kailangan umakyat tayo. Yung mga leaders po, cell group leader, so kailangan paakyat po yung mga members. Tapos, kung hindi kayo kumilos, yung mga members ay nasa baba pa rin kahit malapit na po 10:30. Kaya, yung leaders po ay dapat maagang kumilos. Okay, leaders po. Kaya choir, sinabi ko rin sa choir leader, dapat 9:50, umpisa po kayo. Minsan, kahit 9:55, wala pa. Kaya hindi pa sanay po, kaya reminders yung binibigay ko. So para kumilos po yung mga brother sister, nakikita po nila ganong mga ambience. Yung mga leader ay kumikilos na sila, kaya ako din sasama. Ako din kikilos. Kaya leaders po, pag meron na po tayong schedule lang, Grand Bible Seminar, mga 3 weeks before, mga 1 month before, so kailangan mag-umpisa ng prayer, tapos yung gagawa ng mga prayer request. Okay? Gagawa ng prayer request, tapos encourage sa mga brothers sisters kung sino ang invite sa Bible Seminar. So para may idea po sila. Pag maaga kumikilos po tayo, siyempre mas maaga, maging handa po yung kanilang puso. Tapos, so maraming invite po nila. So kahit confirm o hindi, okay? Kahit makakadalo sila o hindi, so kailangan po natin mas maaga kumilos po dito. Mga home Bible seminar, o mga small group Bible seminar o counseling, so o recorded Bible seminar, so o counseling, personal counseling. Kaya ito po yung mga evangelism activity po natin. Tapos, yung nurturing related, ano po yung ginagawa natin para sa ito? Number 2. So, Sunday sermon. So, ito po yung pagkain, di ba? Pagkain. Ito po yung pinaka-nurturing. Tapos, ano pa po? Wednesday sermon. Ito po yung nurturing para sa lahat, para sa mga taong ligtas. Sermon. Tapos, ano pa po yung ginagawa po natin dito? Fellowship. So, group fellowship, cell group, tapos by age group, okay? Dalawa. By cell group, tapos by age group. Ito po ay nurturing para alagaan po yung mga brothers sisters. Alagaan. So, bakit kailangan po yung dalawa? Yung cell group po ay by area, okay? Area. So, kasi kung walang cell group po ay kapag ako na lang po ay mag-monitor lahat, so tapos follow up, monitoring, so hindi kaya. Kaya yung cell group leader by regional group po ito, regional.
Sila po yung mga cell group leader po ay monitoring, tapos yung follow-up, tapos yung encourage. Okay? Encourage. Kailangan din po yung age group. So parang mas matibay, para mas matibay po yung lambat. Okay? By age group, high school, young adults group, men's group, mga tatay, dahil yung kanilang mga isip ay malapit. Fathers group, tapos yung women's group, fellowship, tapos yung high school and young adults group fellowship. By age group, so follow up. So mahalaga po ito. So tapos, serving, ano po yung ginagawa po natin para sa serving? So dito po, mag-umpisa po yung ministry. Yung pinaka-unang ministry po ay cleaning. Ito lahat, di ba? Lahat. Cleaning. Ano pa po? Cooking. Ito po yung basic ministry. Kaya summer retreat, pag sa summer retreat po o new retreat, all churches po ay may cleaning assignment, may cooking assignment. Walang exemption. Lahat, all. Okay? All. Ganun din po, kahit bagong ligtas, pwede na cleaning. Bagong save, pwede na po sila mag-cleaning. Okay? So, para lumago po sila unti-unti, yung mga small ministries, small task muna, cleaning, tapos yung cooking. So ito po yung prayer ko, yung prayer ko ngayon, kasi lahat po ng mga mothers sasama sa cooking. Hindi lahat, di ba? Hindi lahat. Ito po yung prayer ko po ngayon. Kahit sa bahay po, kahit paano po sila ay nagluluto para sa family. Pero sa church po ay minsan, maraming mga reason, pero kailangan din po natin encourage lahat po ng mga mothers po ay para maka-join dito. Mas higher level, mas mahirap na yung serving. Ano pa po dito? Yung church school, choir muna, okay? Choir muna, tapos yung choir, tapos yung church school, tapos yung media team, deaf ministry. Ito medyo mahirap ito, okay? Yung choir, kahit hindi po tagaligtas, kahit bago pa lang konti, kung mga practice, kung gusto po nila, hindi po mahigpit po yung dito, yung qualification ng choir sa Tanawan Church. Sa ibang churches po, para maka-join sa choir, at least 1 year. So tuloy-tuloy sa Christian Living, 1 year. Observation mo muna bago mag-join sa choir. Pero sa Tanawan Church po ay hindi pa ganun kahigpit. Kaya kung sasama sila sa practice for 1 month ba? O 2 months? 2 months? So, ito po yung requirements para makasama sa choir. 2 months practice, tuloy-tuloy, magjo-join. So, pwede na po sila choir. Church school, mahirap o hindi? Church school. Brother Alvin, mahirap, makulit. Dito, na-experience po yung mga challenges, okay? Struggle, makulit. Ganun din po dito, okay? Yung practice, mahirap. Mga first batch dapat sumama, dapat maaga gumising. So, kung mga performance lang, tinitingnan po nila, ay gusto kong sumama sa choir, yung performance lang, hindi pwede. Yung practice muna. Yung pagka-join sa practice po ay hindi po madali. So, linggo ng umaga, tapos yung hapon. Kaya tingnan nyo po, this year, yung church, yung choir po ay, magaganda po this year. Okay?
Kasi maraming bagong member. Okay? Media team, mahirap. Ay, nako, deaf ministry. Si Brother Alex lagi umiiyak. Kasi hirap talaga. Parang ibang lahi po sila. Foreigner po sila, foreigner. Hindi lamang po yung language barrier, pati po yung isip nila, yung culture nila ay iba. Parang ibang lahi. So maraming input, pero konting output. Pagod. Kaya serving po ito. Kaya kung hindi lumalago, hindi kaya ito. Okay? Kaya para magampanan po yung ganitong mga ministry, so kailangan lumago dito, tapos yung unti-unti. Pero may doon po sa pangatlong stage, kahit mahirap, pero dito rin lumalago yung ating faith. Dito lumalago. Hindi lamang mga sermon, saka yung fellowship, testimony. Ito po yung mga basic level, pero yung mas deep level ng growing ay dito po nangyari. Sacrifice. Through the sacrifice. Dito po, lumalago po yung kanilang faith. Habang sumasama sa itong mga gawain. Tapos yung pakinabang po dito ay para sa mga bagong ligtas. Ito yung pinaka-heart training. Okay? So, bukod pa po dito, ano pa po ginagawa natin? Ano pa po yung nasa schedule po natin? So, leaders fellowship. Tapos, ano pa po? Counselors. Leaders and counselors ay pinaka high level. Okay? Hard training po talaga, hard training. Okay. So, ito po yung ginagawa po natin sa church. Yung evangelism, tapos yung nurturing, itong basic, Bible seminar, sermon, fellowship. So, wala pa pong ano po dito, di ba? Pero dito, pangatlong stage, mga ministry. Tapos ito, bakit heart training po? Yung mga leaders po, katulad po mga leaders po dito, ito po yung pinaka, sa akin, yung mahalagang group sa akin ay leaders. Saka yung mga counselors group. Kung walang tulong kung walang sacrifice po, kung walang tulong ng itong grupo, ay ito walang mangyari. So para maayos po ito, evangelism nurturing, kailangan po yung tulong ng leaders and counselors. Okay? Yung lalo po yung counselors po ay yung tumutulong din sila sa evangelism. Yung training po sila dito. Yung leaders po ay para dito, mga fellowship, para sa mga serving. Ito po yung leaders. Okay? So, meron pa po ba? Kompleto na po ito, di ba? 4 na level. Kailangan po natin isipin po ito. Okay? Verse 14, mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamat, ang mga mahinang loob, mga baby Christian, o kay matagal na po sila sa church, pero ayaw pa rin mag-sacrifice, ayaw pa rin kumilos. Ito po yung challenges po natin.
Sa loob ng church po, maraming mga kategory ng mga tao. Okay? Sa loob ng church. Sana lahat po ng mga sumasama sa church ay ligtas, pero meron din pong mga unbelievers. So, baby Christian, yung tamat, parang ano po, ligtas na sila matagal, pero baby pa, old baby. Okay. Meron pa, old baby? Matagal na sila sa church, pero baby pa. Okay? Mga 10 years, 5 years, 10 years na, pero baby pa. May reason, may iba-ibang reason. So, active member o regular, regular, o meron din po yung leaders group. Yung para sa mga unbelievers po ay, so anong gagawin po natin? Sa mga church attendance, mayroon din po mga portion ng hindi pa ligtas. Hindi ko masabi kung sino. Mga naramdaman ko na lang. Maganda yung kanilang testimony, tama yung kanilang testimony, pero walang hangarin para sa evangelism. So yun po yung unang signs. Okay? Walang plano para sa evangelism. Kahit yung marami pang mga anak, yung family, kamag-anak na hindi pa safe, pero so parang walang plano sila na evangelize. Okay? May question po doon sa kanilang kaligtasan. Kung ligtas na po isang tao, so dapat dapat may gana sa words of God. Masarap yung words of God. Kasi yung taong ligtas, yung mga buhay, may gana sa pagkain, di ba? Gutom, naramdaman yung gutom, kaya kumakain. Ganun din po, isang taong ligtas ay may gutom sa words of God. Yun po yung normal. Kaya pagkikinig ng salita ng Diyos, tapos yung mga so dapat yung words of God po ay masarap sa atin. Masarap. Okay? Dahil gutom tayo sa words of God. Kaya isang taong ligtas po ay dapat yung desire sa evangelism, yun po yung unang symptoms. Okay? Isang taong ligtas ay dapat magtatanong, paano yung mga mahal ko sa buhay na hindi pa ligtas? Paano evangelize? Tapos yung may gana sa words of God, Tapos may resistance sa sin, kasalanan. Hindi pwede mag-enjoy pa sa mga salibutan. Okay? May natitisot po sa mga tukso, pero hindi pwede mag-enjoy doon. Pag natisot na po, so may struggle, naramdaman yung struggle, tapos pag ginising po sila ng Diyos, kailangan bumabangon po sila muli.
So, meron pong mga person na unbelievers, wala po tayong ibang, hindi pwede sabihin sa kanila na, hindi ka paligtas. Hindi pwede. Magagali sila at alis sa church. Kahit hindi pa sila ligtas, ang Diyos po yung kikilo sa kanila, kaya encourage na lang, kapag may Bible seminar, so sila po yung kailangan encourage na umattend at makinig ng Bible seminar sa loob ng church. Okay? So ito po yung pinaka-challenge po natin, yung baby Christian. So mga baby Christian, ano po yung kailangan po natin? So monitoring, follow-up, monitoring, and encourage. Ito po yung kailangan po natin. Kawikaan chapter 27. Kawikaan chapter 27 verse 23. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alamin mong mabuti ang kalagayan ng mga inyong kawan at tingnan mong mabuti ang inyong mga hayupan. Alamin mong mabuti ang kalagayan ng inyong mga kawan. So, kalagayan ng mga kapatid. Tingnan mong mabuti ang inyong mga hayupan. So, monitoring po, ito po yung napakahalaga, monitoring, para malaman po natin yung sitwasyon po nila. Kaya group leader, saka yung cell group leader, ay kailangan alamin mabuti ang sitwasyon po ng mga members. So may attendance check po tayo, di ba? Meron po tayong attendance check. Alam niyo po ba kung bakit chine-check po natin yung attendance? Ano po yung purpose ng attendance check? Para malaman kung sinong umattend? Hindi po. Kasi kitang-kita po sila. So, no need attendance check para malaman yung kung sinong umattend. So, bakit kailangan yung attendance check? Para malaman kung sino absent. Okay. Para makita po natin kung sinong absent. Yun po yung pinaka-purpose ng attendance check. Kaya, babaguhin po natin yung pangalan, absent checklist. Yun po yung purpose, absent checklist. Bakit kailangan natin check yung kanilang absence? Ano po yung reason po ng kanilang absent? Madalas. So, maraming reason, di ba? Kung hindi sila kaya ina-update po natin yung attendance check. So, kasi kung ayaw umattend sa church, ay mahirap pilitin po sila, ayaw umattend. Minsan, mangumusta lang po kailangan sa kanila, yung mga pangumusta lang. Okay? Tapos kapag may Bible seminar, so invite po sila ulit. Pero sa mga kapatiran na uma-absent, minsan may sakit, minsan natisot sa mga pagsubok o mga iba-ibang sitwasyon. Minsan busy sa pag-aaral, busy sa trabaho, minsan dahil sa family, mga schedule. So iba-iba yung mga kanilang reason. So anyway, yung monitoring po yung kailangan para kapag may sakit po sila, naka-absent sila dahil sa sakit, so kailangan yung visitation o kailangan tawag. So kamusta po?
Ganito po yung narinig ko po, okay na ba? So kung kailangan pa, visitation. Isama nyo po kami ni evangelist. Okay? Kapag nag-absent po sila dahil natisot po sila sa mga makamundong bagay, so kailangan din po natin visitation. Kaya attendance checklist po ay absent checklist. Absent checklist. Okay? Kaya yung group leader, cell group leader po, di ba meron po tayong cell group attendance checklist. Kaya cell group leader po ay kailangan i-check mong mabuti yung kanilang absence. Okay? Yung kanilang absence. Tapos, mga simple lang, text, pwede. Text, kamusta? Pero isang bagay na po kailangan po natin iwasan. Kung nangungumusta po tayo sa kanila, so minsan, nasasaktan po sila. Kasi baby pa po, o iba-iba yung sa mga kapatiran na yung sa mga brothers sisters, hindi pa sanay po sila sa ganung mga follow-up. Kaya baka masama po yung kanilang pakaunawa, bakit binomonitor nila ako? Kailangan ba mag-report ako sa kanya kapag absent ako? Kaya kailangan po natin dito yung wisdom sa ating follow-up. So, kasi yung attendance po sa church, yung pag-attend sa church, hindi po ito compulsory. Anong ibig sabihin? Yung kailangan, yung kusang loob. Kailangan po yung kusang loob, hindi po sila mapilitan mag-church. Hindi po sila mapilitan mag-church. Nasa kanilang choice kung attend sa church o hindi. Hindi po ito school o hindi po ito trabaho. Yung pag-attend sa church po ay galing sa kusang loob. Kaya yung ating mga monitoring, follow-up sa kanila ay galing sa pusong mahal sa kanila. Nag-uuri, di ba? Nag-uuri tayo. Kaya mangumusta po tayo sa kanila sa ganung mga bagay. Kaya, yung attendance checklist po ay gamitin po natin para sa follow-up. So, linggo po, every Sunday, sinasabi ko sa cell group leader, pag 9:40, so paakyat po sila, tapos magmula doon, nasa likod po kayo para mag-welcome sa mga pumapasok sa main hall. Tapos doon po, ako po, pag nakikita po yung mga yung mga nandito po, pag nakikita ko po dito, napapansin ko po agad kung sino pong absent ngayon. Sa isang tanaw lang nakikita ko. Tapos sa baba, hindi ko po alam kung sino-sino nasa baba, pero kapag nandito po ako sa isang tanaw, napapansin ko po agad kung sino po yung absent ngayon. Kaya yung leaders po, cell group leader, so dapat ganun din po yung mga check natin. Kung sino pong absent ngayon, so kaya mangumusta po sa kanila. Tapos kung may issue o kung may sitwasyon po, ay follow-up o visitation ang kailangan po natin gawin. Kaya usher, yun po yung kailangan po natin gawin, usher sa Sunday ng umaga. Yung hanggang bago ma-choir, bago po ma-choir, so sana sa likod po kayo, so mag-guide. Okay? Tapos yung kapag may bakante po sa harap, yung mga cell group leader po ay mag-guide po kayo. Yung ating follow-up po ay pwede text, saka yung tawag, saka yung visitation.
Ano po, tatlong way: text, message, tawag, tapos vegetation. Tapos kung kailangan po yung kasama kami ni evangelist, ay sabihin po, para makasama po kami sa vegetation. So, ito po yung pinaka-target po natin, yung mga baby Christian, yung mga tamat, yung mga walang nakikialam. Okay ba? Yung mga di nakikialam, walang pakialam sa mga nangyari sa church. Sunday attendance, umaattend sa Sunday, pero kahit may Bible seminar, kahit may gawain sa church, may retreat, walang pakialam. Di ba may tawag na pakialamera? Di ba? Pakialamera. Ano po yung mga opposite? Meron po? Kasi sa church po ay dapat lahat ng mga brothers and sisters yung pakialamera sa mga nangyari sa church. Pero yung mga members na walang pakialam sa mga gawain sa church. So kailangan po natin, ito po yung pinaka-prayer target po natin. Sana maging regular po sila, regular. Kasi parang gray region po ito, gray. Hindi malinaw po itong group kung ligtas na sila o hindi. Minsan, parang ligtas sila o minsan, parang hindi. Minsan, nakikita ko yung kanilang puso, minsan, hindi nakikita. Gray region, delikado, dangerous region. Kaya hanggat maaari po, yung mga tao yung sa itong stage ay kailangan po natin gagawin, i-guide, dadalhin dito. Regular member, para malinaw. Hindi lamang po yung kanilang testimony, pati po yung kanilang pamumuhay, ay para malinaw, kapatiran. Genesis chapter 33, verse 13. Genesis chapter 33, verse 13. So, basahin din po natin ito, isang talata po, 3-1. Subali, sinabi ni Jacob sa kanya, nalalaman ng aking Panginoon na mga bata ay mahina pa at meron sa mga kawan at mga baka na nagpapasuso, kapag sila ay pinakmadali nila sa isang araw lamang, mamatay ang lahat ng kawan. So, ganitong puso ay kailangan sa mga leaders. Sinabi ni Jacob, yung mga bata mahina pa. Yung mga bata, mahina pa. Meron sa mga kawan at mga baka na nagpapasuso. So, kaya hindi pwede magmadali sila. Hindi pwede magmadali. Kung leaders lang, saka yung mga active member lang, pwede pagmadalihin sila, madali. Pero yung mga bata, baby Christian, yung mahina, ay kahit isang araw lang pinakmadali, ang sabi dito, mamatay silang lahat. Pagod silang lahat. So,
Kaya bilang leader, kailangan po natin ganitong mga puso sa ating mga ginagawa. Sa tingin niyo po, ano po ang tamang position po ng leader? So, yung front, ito po yung back. Ito yung grupo natin. So, ano po yung tamang position? Nasa una o nasa likod? Yung leader. So, yung leaders po, para makita po ng mga brothers and sisters, nasaan po dapat yung leaders? Dito. Dito. Kung nasa likod po tayo, so, walang direksyon. Kaya leaders po ay dapat nandito po. Ito po yung example. Halimbawa sa kanila. Halimbawa. So, minsan, kailangan din po yung mga check dito. Okay? Kasi dito po may tamat dito, di ba? Dito po may tamat, tapos yung mga mahina, okay? Basta wag madali. Pero kailangan po ipakita ng leader sa mga grupo yung good example dito. Huwag masyadong malayo sa harap. Okay? Para makita po ng mga kapatiran, yung mga leader namin ay nasa harap, ganito yung ginagawa niya, so gagayahin. Para gagayahin po nila yung mga ginagawa ng leader. Yung lakad po ng leader, yung ginagawa ng leader, ay gagayahin po ng mga brothers and sisters. Okay. Pero kung ikaw lang takpo, paano po? Hindi pwede ikaw lang takpo. Kailangan tingnan mabuti yung mga bilis ng mga grupo. Okay. Tapos minsan lumingon, minsan lumingon, dito kayo, dito. Nandito ako. Kaya ikaw yung magiging guide nila. Okay? So sa mga fellowship, Lord's Day, Wednesday, yung isa sa mga challenge po natin ay Wednesday sermon. Kasi may iba-ibang mga reason o sitwasyon na hindi po nakakasama sa Wednesday sermon. Pero hanggat maaari po, mag-pray po tayo. Mag-pray para yung mga linggo ay pinakamahalaga. Pero yung Wednesday sermon, ini-encourage ko po lagi sa Wednesday sermon dahil malaking tulong po yan. Tama po? Malaking tulong po yung Wednesday sermon. Kasi sermon po ni Reverend Yohani, pero mga ibang level po ng message. Okay? Kaya malaking bagay po yun sa ating Christian living. Kaya so hanggat maaari po, ini-encourage ko po lahat po ng mga kapatiran na makinig ng Wednesday sermon. Pati sa mga group fellowship, cell group fellowship. So yung mga leaders po ay kailangan magbantay ng pwesto po natin. So para makita po ng ibang mga brothers and sisters yung ating mga ginagawa. Unang Pedro chapter 5, verse 3. Unang Pedro chapter 5 verse 3.
verse 2 and 3. Na pang-alagahan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Verse 3, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangasiwahan ninyo, kundi kayo ay maging mga halimbawa sa kawan. So ito po yung magandang leadership, example leadership. So huwag kayong maging boss. Huwag kayong maging boss sa kanila, kundi maging example kayo. Example. So para tibain po natin yung isa-isa, di ba yung sa unang verse po natin, yung ginagawa po natin, yung mga trabaho po ng leaders ay pasiglaan yung magpapasigla sa bawat isa, tapos yung lakasin, patibain yung isa't isa. Para tibain po yung mga brothers sisters, dapat ako muna matibay. Ako muna matibay. Kung hindi ako matibay, ako mismo tutumba. Kaya para tibain yung ibang mga brothers sisters, ako ay dapat matibay. So, tapos yung masigla ako para siglain yung mga brothers sisters, para tibain yung mga brothers sisters. Kung ganon, may promise po ng Diyos, verse 4, at sa pagpapakita ng punong pastor, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. So, putong ng kaluwalhatian. Yung crown of glory. Crown of glory. Ito po yung gantimpala na ibibigay ng Diyos sa lahat po ng mga leaders. Kaya yung sana po, tandahan po natin yung apat na kategory na ginagawa natin sa church, yung evangelism, nurturing, serving, and training. Okay? Tapos, sa una, isang bagay lang po sinabi ko sa inyo, yung trabaho po natin, monitoring ng mabuti. Okay? Monitoring. Kaya, i-check po natin mabuti yung ating attendance checklist. Anong tatawagin po natin? Absent checklist. Absent checklist. Anong ibig sabihin? So, dapat natin malaman, i-check po kung sinong absent. Ano ang reason? Yun po yung natin, yung gagamitin po natin sa ating follow-up. Pag nakikita po natin, itong brothers sisters ay ilang linggo, tuloy-tuloy absent, so kailangan kumilos tayo. Yung text message, or tawag, or visitation. Yun po yung pinakatrabaho po natin, monitoring, mabuti. Tapos, pag na-monitor po natin yung mga absent checklist, doon po magkaroon po tayo ng idea kung ano ang gagawin po natin. Kaya, yung suggestion ko po sa mga leaders, kung mga Saturday po ay high school young adults group, may regular fellowship po sila every Saturday, pero yung ibang group po, ay kung mayroon pong mga ganong kapatiran na kailangan bisitain, so pwede po gamitin po natin Saturday. So kasi pag bibisita po tayo sa Saturday, so mas madali, di ba? Mas madali maimbitahan. Bukas, sama ka sa church. Bukas. Pero pag Monday visitation, matagal pa, di ba? Baka makalimutan. Pero pag Sabado po yung visitation,
So, mainit pa, bukas, sama ka. Kaya yung Saturday po yung gagamitin po natin sa vegetation. Kaya napansin po ba ninyo, sa every Saturday, may vegetation, sulat? So, kaya sana po, yung mga, lahat po ng mga leaders po ng Tanawan Church, ay tulungan niyo po ako. Tulungan po ninyo ako para sa gawain ng Diyos. Yung mga hanggat maaari, ako din po ay magsisikap, maging example halimbawa sa inyo at alamin yung i-check ko rin po yung sitwasyon po ninyo para maging tulong, lakas, encourage sa inyo. Kayo po ay mga members. Ganun po. Yun po yung mga sana gagawin po natin. Okay? So yung dinner po mamaya, so doon sa Luptek tayo magti-dinner. So may handa po ng magaling cook. May Korean menu, may Filipino menu. So let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa itong gawain ng para sa mga leaders. Bigyan niyo po kami ng puso ni Kristo at karunungan po ng Panginoon upang titibayin po namin ang mga kapatiran na mahina at nasa malaking pagsubok sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Sa itong bagong taon 2026, gamitin niyo po ang lahat ng mga kapatiran dito upang maging matibay yung mga kapatiran ng Tanawan Church at maging handa sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.